Bali po yung start po kasi niyan ay yung kapatid ko po, makikita niyo po sa CCTV, dun sa CCTV footage, nagmamotor lang po siya, tas may angkas po siya, at ang angkas niya po yun ay ang kanyang kaibigan na si JB Cabral. Tapos nung nakita siya ng kanyang kaibigan ulit na si James Clifford Bandosa, so ito ay lumabas sa kanilang bahay, which is ito yung kanilang bahay. Lumabas siya, tapos tumambay dun sa may parlor. So, syempre, dahil sila yung magkakaibigan, so yun nga naman ay abangan para magkwento-kwento right after. Then, sa kanyang pagtambay dyan sa may parlor, ay may dumating na Innova. May plate number siya sa unahan, pero sa likod ay wala. So, pagbukas ng pintong yun, may lumabas na lalaking naka-sibilyan, naka-sombrero, tapos dinakma niya. Pwersahan niya dinakma si James. Si James Clifford. Na siyang, syempre sa takot ni James, no, tapatakbo siya, pero nasunggaban pa rin siya hanggang sa gumulong-gulong siya sa may daan, hanggang sa hindi na siya makapalag kasi siya ay tinutukan na ng baril. So, from that, nakita naman po ng kanyang kapatid, tsaka ilang mga witnesses yung pangyari na nakadapa dito sa side na si James, tinutukan ng baril, pinusasan, hanggang sa persahan na lang itong isinakay doon sa likod ng Innova. Kasama na rin doon yung aking kapatid. Kung mapapansin nyo yan sa CCTV, kung doon sa isang portion na binuksan na kagad yung likuran ng Innova, may makikita kayo doon na sinakay sa gilid. Sa gilid lang naman siya. Tapos si James ay pinasok na rin doon sa likod. What I mean is yung gilid na likod. So yung hindi masyadong hagip ng CCTV. Pero makikita nyo naman. Right after po nun, umalis na po yung Innova. Umalis na rin yung mga pulis na naghabang din sa kabilang street nito. Tapos ang daan nila ay paganto ko. Right after po nun, ilang minuto ay sinundan po namin sila. Pumunta po kami dyan sa may police station sa may Malabon, dito sa General Trias. At ang sabi po nila ay wala pa po doong, or hindi pa na ilalagay doon si James Clifford Bandosa, si JB Cabral, tsaka si Jericho de Mesa, na siyang pinagtataka namin. Kasi kung legit talaga itong bypass na to, edi dapat doon kagad yung rekta. Which is, umiikot kami doon sa area na yun. Then, sa pag-iisip namin, baka hindi dito dinala. So, dinala siya doon sa may Barangay San Francisco, doon sa police station na yun. At saka kami hinarap ng isang police na arresting nila, which is si Corporal Dinko. So, sinabi niya doon na kung alam daw ba namin ang ginagawa ng anak namin, yun yung kanyang mismong pagkakasabi. At nabilan niya daw itong mga to ng halagang 100 piso ng marijuana. Tapos, pinalis na kami, hintayin na lang daw matapos ang inquest. At talaga hindi sa amin pinapakausap tong mga tong hinuli nila. Hindi man lang din kami sinabihan na kung kailangan ba namin ng abogado o mag-provide kami ng abogado para sa case. Basta kahit nung nandun na sila nilipat na sila sa custody ng Malabon Police Station dito sa General Trias, hindi pa rin pinapaharap sa amin hanggat hindi pa natatapos yung inquest. Which is yung pala, importante pala yung inquest para maipaglaban yung karapatan ng tao at sana man lang nailabas namin. So lately lang kasi namin nakuha yung CCTV talaga. Kung nakuha namin tong CCTV kagad, baka hindi naggaganito at hindi nagtagal sila dun sa kulungan. So ngayon, Juan, ano naman ang progreso ng kaso? Kasi parang nabanggit mo kanina na delay, di ba? Yes po. Ang kaso po kasi nila, almost 2 years na po eh. So ang count po kasi niyan, simula nung nasampahan sila ng kaso, ng mga pulis, na-detained na sila, which is sa kanilang case, silang tatlo, December 29, 2021. So start na yun, count na yun. So aside from filing ng case naman po from prosecution, so umabot na po hanggang mahigit 1 taon talaga at magdadalawang taon kapag umabot ng Disyembre itong kasong to at di pa rin nare-resolutionan. So dun po kasi sa case nila, may progreso naman ng unang hearing, pero yung unang hearing na yun, nag-start pa po ng 6 months mula ng kanilang pagkakulong at yun pa lang ay pre-trial at naglatag pa lang kami ng ibang mga ebidensya na meron kami. Nag-name kami ng mga witnesses para dun sa case. Tapos ang simula na po yun, madalas po kasing absent ang
yung mga nagkaso. Kaya nagkakaroon po ng delay. Ang kanilang kaso, hearing pa lang po ngayon is petition for bail. Kasi malakas po yung ebidensya po namin. Sobrang lakas po kasi CCTV yun eh. So, ang balak po kasi namin, silipin yung ebidensya nila, ipakita sa korte na mahina, and then kapag pumayag si korte, payagan makapag-bail at makalabas yung mga bata. Nung araw po na yon, December 29, 2021, nasa loob po ako ng bahay namin at may narinig po akong ingay ng aso po sa labas po ng bahay po namin. Kaya po lumabas po ako para po makita kung ano po yung nagaganap po sa labas. Then nakita ko po yung kapatid ko, nasa tapat po ng bahay po namin, nakadapa po siya at sinunggaban po siya ng hindi kilalang tao, naka-civilian po siya, hindi ko po siya kilala. Yun po, nakita ko po na nakadapa po yung kapatid ko. Then nakita ko din po na may hawak pong barel, yung isa pong nagdakma po sa kapatid ko. Then nilapitan ko po siya kung ano po yung ginawa, kung ano pong nangyari. Tapos pinalayo po ako ng tao na po na yon na wag daw po akong makialam. Wala pong history po yung kapatid ko na about po sa drugs. Kaya po nagtataka po kami sa nangyari, bakit po nahuli po yung kapatid ko kasi yun nga po, wala pong history ng drug related po yung sa kapatid ko po. Yun po, nananawagan po ko sa ating gobyerno, mula sa ating Pangulo, no, sa ating Vice Pangulo, sa ating mga butihing senador, sa ating mga congressman, sa mga LGU, sa kay Secretary Boying Rimulya, kay Secretary Venor Abalos, sa PNP chief natin, sa IAS, na sana po yung case po namin ay pakinggan niyo po at yung mga napailan po namin ng kaso sa IAS, bigay niyo na po sa kanila yung nararapat na parusa. Kasi po, kung mapapansin niyo po yung mga bata po yan, may mga pangarap at bakit sila nakakulong at nagdudusa sa salang di naman nila ginagawa. Bakit po ganun? Nakasuot pa rin ang uniforme yung mga pulis. Alam ko namang sumusunod tayo sa proseso eh. Pero bakit ganun? Nag-viral na yung video, marami na rin yung nagpapakita nito. Bakit parang bulag yung hustisya para dun sa mga bata na may pangarap sa buhay? Na dahil lang sa kumukota, no? Kailangan lang ng kota, kailangan lang ng accomplishment, no? Ginamit ninyong kasangkapan para kayo ay ma-promote, kayo mga tuwing pulis kayo. O sana po, yung case po namin marinig. At naman po, ay makalabas na po yung mga batang may pangarap sa buhay. At syempre para hindi maging patapon yung buhay nila.